we ought, but the Spirit itself intercedes with inexpressible groanings. And the one who searches hearts knows what is the intention of the Spirit, because it intercedes for the holy ones according to God's will. Unquote. The gift of tongues is mentioned 57 times in the New Testament. When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim. We read from Acts chapter 2, verse 1 to 4. We agree that those who speak various languages were God's instruments, that those who listened may hear the good news that happened at Pentecost. In our time, it is good to note that there are three types of tongues, namely, tongues for prayer, 2, tongues for speaking or interpretation, and demonic tongues. 1, praying in tongues is a gift whereby the person prays to God in a language which he does not know, by simply yielding to the action of the Spirit. Simply put, it is offering a prayer to God or lifting up your heart and mind to God. Number 2, the interpretation of tongues is not necessarily a word-for-word translation of what was spoken in tongues. However, there are exceptions. We should never place limitations on the Holy Spirit. And number 3, demonic tongues is a language used by the evil one to mimic the gift of tongues from the Holy Spirit. Satan is a master counterfeiter, and he counterfeits everything that is of God and from God. It is for this reason that the Catechism of the Catholic Church, paragraph 800 says, and I quote, charisms are to be accepted with gratitude by the person who receives them and by all members of the Church as well. They are a wonderfully rich grace for the apostolic vitality and for the holiness of the entire body of Christ, provided they are genuine gifts of the Holy Spirit and are used in full conformity with authentic promptings of this same Spirit, that is, in keeping with charity, the true measure of all charisms, unquote. Furthermore, the Catechism of Catholic Church number 801 says, and I quote, it is in this sense that discernment of charisms is always necessary. No charism is exempt from being referred and submitted to the Church's shepherds. Their office is not indeed to extinguish the Spirit, but to test all things and to hold fast to what is good, so that all the diverse and complementary charisms work together for the common good. Put simply, the gift of tongues is one of the surprising manifestations of the Holy Spirit, or charismatic gifts, freely given to the Holy Spirit for the building up of the church. The gift of tongues is the door or gateway to the other charismatic gifts of the Spirit. The gift of tongues is an external manifestation of our openness to the sovereign action of the Holy Spirit in the innermost recesses of our minds and hearts, our souls and spirits. The gift of tongues is a gift of prayer by the Holy Spirit. The gift of tongues is the Holy Spirit helping us to pray when in our weakness
we do not know how to pray. The gift of tongues is praying in the Holy Spirit in words or with melodious sounds as the Spirit enables. The gift of tongue is like an infant in the arms of a loving, cuddling, caressing mother, trying to speak with sounds that only a mother understands as expressions of love, appreciation, and gratitude. The gift of tongues is a wonderful way of praising God as the Holy Spirit enables us. To me, we discern, and I praise the Lord for those who are gifted this gift of tongues. For us, this is for the good of the church. When I think of the many friends we have, the late Monsieur Fred Krikenbeck, the late Father Leonardo Polinar of Pachim, Father Bart Pastor, Brother Bob Canton, Brother Dodong Limchua, Brother Kadjo Tamayo, Sister Faye Barino, many others, charismatic leaders and gifted with charismatic gifts, including gift of tongues. I can only say, praise God. And we know there are many. If there are those ngayabag, no, let's help them. Let's pray for each other. God bless. I am the servant of the Lord. Rejoice, be not afraid, for the Lord is with you. You have found favor with God. Rejoice and be glad. You bear a son, the Son of the Most High. If God wills it to be, then let it be. Let everything you have said happen to me. For indeed, I am the servant of the Lord. In this restless journey of faith, Mary, your mother, let us emulate on this narrow road that we take. Have courage to go straight. In this dauntless journey of hope, led by the Spirit as we go forth, service to others is our seal. In obeying the Father's will, Like Mary, in
change to the world. According to God's word, we are servants of the Lord. Servants of the Lord. In this endless journey of love, let us be one in mind and heart. In humility and in unity, let us serve our community. Like Mary, in obeying the Father, let us follow the words and tell the world. We are all servants of the Lord, gathered as His fold. Let us bring change to the world, according to God's word. We are servants of the Lord. Servants of the Lord. The Blessed Mother said, Do whatever He tells you. with Mary we can understand how to follow Jesus. How to follow Jesus. How to follow Jesus. Follow Jesus. Let us follow Jesus, her Son, her Son. We are all servants of the Lord, gathered as His fold. Let us bring change to the world, according to God's word. We are servants of the Lord. Servants of the Lord. Let us bring change to the world, according to God's word. We are servants of the Lord. Servants of the Lord. Let us bring change to the world, according to God's word. We are servants of the Lord. Servants of the Lord. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
kadagdagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Miyerkules, pitsa 8 sa buwan sa Mayo 2024. Sa nga sa akong partner nga si Manny de los Santos, Rabakala ko yung alagad sa kahanginan Malu, Inocando, Tabar. Ubanin ko ninyo sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sama sa naanda na itong ipadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal, atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, 9 upland villages, 60 establishments closed. Sa Super Balita sa Sunstar, patay, gihug sa Pangpang. Sa The Freeman, Capital questions legal basis. City can't tax bus terminals. Sa Banat News, sa The Freeman, pateng lawas gisudog sako na palgan sa kilid sa Pangpang sa lungsod sa Badyan. Sa Philippine Daily Inquirer, Senators probe Pogo spy ops, Mayor grilled. Ug sa Philippine Star, DFA says no cabinet executive okayed China proposal. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik ang may padangat kaninyo. Atong mga balita apan sa dili pa atong dawaton kining ato ang latest weather update. Ikas pag-asa maktan Sir Jomar Aclarino, good morning. Yes ma'am, good morning sa tanan og sa ato tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasifiko paday nakaapekto sa atong nasod. Atong weather conditions sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, paday makasinati generally for weather o init ug igang na panahon. Hini nga na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas, nakadagatan malinaw. Ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 28 to 33 degrees Celsius. Natay forecast maximum heat index na moabot sa 38 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution na category. Adlaw musalap alas 5:57 sa hapon, ang dagat mohuna sa alas 5:30 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:07 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOSC Jomar Aclarino. Daghang salamat Sir Jomar Aclarino ug maayong buntag yung tanan dinas Pag-asa Mactan. Sa among pagbalik ang may padangat kaninyo, mga balita nga naghipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, mga opisyal sa Department of Education Talisay Division nireklamo sa panos ug hilaw nga nadawat nga pagkaon alang sa ilang mga atleta sa Central Visayas Regional Athletic Association kun si Biraami 2024. Ang mga pagkaon giingong giuli na lang ngadto sa ilang supplier. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza Mayoy. Mireklamo ang mga opisyales sa Department of Education Talisay Division sa pagkaon nga gingon panos ug hilaw ang gihatag gikan sa ilang supplier nga gikuha alang unta sa mga atleta sa Central Visayas Regional Athletic Association kun si Viraa. Gingon na dismaya ang mga atleta sa Talisay Division nga anaa karon sa Labangon Elementary School isip ilang temporary billeting center. Matod ni Lolita Lim, ang chairman sa Food Committee, nga niadtong Mayudos nakadawat sila og panos nga pagkaon hinungdan nga ila kining giuli. Hinuon na sulbad ra kini. Apan niadtong Mayo 6 lain na sab nga pagkaon ng ilang giserve nga panos o gilaw nga peligro nga makahatag sa kadaot sa ilang tiyan. Tungod niini si Talisay City Mayor Samsam Gulyas, miasoy nga nasabutan na lang nila uban ang DepEd Talisay Division nga sabuton ang food supplier nga adto na lang magluto gayud sa billeting center. Apan kung dili kini mosugot, mangita na lang sila og lain nga food supplier. Kini tungod kay dili mosugot si Gulyas nga magita pa og laing supplier alang sa pagkaon sa ilang mga atleta. Reklamo sa mga bata na naay mga pagkaon na panos. So they have a lot of dagan sa gipaingon na reasons sa mga panos ang kay they quality control it ang mga napanos daw katong dugay na kaon. Pero at the end of the day ang importante para kanako is ang mga estudyante kanang nalipay sa giandam sa DepEd ug sa gobyerno para kanila. Gidugang ni Gulyas kung may bawaan o makadawat siya og dugang reklamo gikan sa DepEd nga ang ilang food supplier sa susama gihapon nga reklamo mamahimo kini nga dili bayaran sa syudad. Hinuon walay nadawat nga report nga adunay naglain ang tiyan human sa panghitabo. So among nasabutan earlier is this na may magsugod ugma na pa may May 8 o May 9 na nakaon. Ang akong gingon nila if dili kaya ni supplier na adto magluto dito para makita sa mga bata mamurag sandok-sandok na lang ang paghatag kung di nila kaya tomorrow dapat mangita na mong lain supplier. Hindi ko musugot na ang reklamo sa mga bata magbalik-balik human aris gobyerno mo reklamo. Pero if ever makita nato na daghan kay reklamo mga bata pwede man di bayad. Nasa Iran nga ang unta boiled egg mga hilaw pa hinungdan nga ila pa kining giluto og balik. Sheriza Mayoy, CCTN News. Sa laing bahin syudad sa Mandawi ni pa-clearing na sa fish pens sa Barangay Banilad. Ang paghawan sa fish pens ug pag-dredge sa wetland usa sa gitino nga solusyon sa problema sa baha sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Gipanghawanan o gikuha na sa syudad sa Mandawi ang fish pen sa Barangay Banilad. Ang sakop sa Housing, Urban and Development Office Konhodo ang nipahigayon sa clearing operations. Ang fish pens na himutang sa wetland o lamakan sa Banilad Kabangkalan area. Gusto sa dakbayan nga malimpyuhan o mapalawman ang wetland nga nagsilbing catch basin o maoy mosawd sa tubig uwan gikan sa kasilingan ng mga lugar lakip na sa syudad sa Sugbo. Giingon nga sheltered na kini hinungdan mo backflow ang tubig ngadto sa private village nga nahimutang luyo sa wetland. Ang paghawan sa fish pens o pag-dredge sa wetland dango sa sagitino nga solusyon sa problema sa baha sa syudad kung adunay uwan. Matod ni Ernie Manatad ang Executive Secretary ni Mayor Jonas Cortez nga i-clear tanang moabot sa usa ka gatos nga fish pens. We have to because otherwise way mahitabo sa problema. Ang problema sa baha. Ang atong main concern ani kay create mag-disaster. Kanya knowing coming na ang La Nina after the El Nino. So we have to do it quick para ma-ready na ta, maabot ng tingbahan. Ang clearing ang gikagool sa mga residente sa lugar tungod maapektaran ang ilang panginabuhian pagbaligya og aquarium fish. Ako ta panawagan ba nga unta, maluoy sa dingtaon sila namo nga dili sa dingtaon mi nila tangan og kanang grabe na gid tangan mi nila panginabuhian. Asa naman lang miandang og. Nga lisod ba kaya kaayo ron. Ya kalabanan sa nang inabuhi diri mga itigugong na po dili na madawat og panarbaho ba. Matod ni Manatad nga gipahibaw ng daan sa clearing ang mga apektadong residente. Gihatagan na matod pa sila og cash assistance. Giklaro usab niini nga ang gi-clearing ang fish pens lang og dili ang mga Pinoy-anan nila. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Bangko Sentral ng Pilipinas may awhag sa publiko nga dili magduha-duha sa pagsumbong kanila kung adunay kakulian sa gisudlan nga financial institutions. Kini aron makahatag og dinali ang lakang ug masulbad. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Nabantayan sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga nagkaanam og dagan ang mga financial institution nga nagtanyag og serbisyo sa katawan ilabi na ning digital era. Mao ni awhag gamong ahensya ngadto sa katawan nga kung adunay kakulian o mga problemang nasugatan sa gisudlang institution kinahanglan musumbong ngadto kanila. Ubos sa Financial Consumer Protection Act kon RA 11765 ang mga financial institutions nga gibantayan sa BSP o ubang ahensya gitahasan sa paghatag og patas kapag tatar ngadto sa mga kliyente. Apil sa mga responsibilidad mao ang klarong pagpasabot sa ilang mga produkto, protection batok sa yanong paggamit, privacy data protection ug pagsulbad sa mga reklamo. Gipasabot sa BSP nga ang unang musulbad sa problema sa ilang kliyente mao ang mismong BSP supervised financial institution. Apan kung wala man matagbaw sa serbisyong gihatag, may man ang masumbong dayon sa BSP aron hatagan og katin-awan. Because in BSP, more than giving assistance under our cap, we use this data also to inform our market conduct, our policy issuances, our data-driven examination on our supervised entities. Gitaasan usab sa BSP ang mga financial regulators nga mohimo og mga lagda sa financial institutions, pag-atiman sa mga konsumidor, pagpaubos sa hiring ug uban pa. Gani sa tuig 2023 niabot na nga to sa kapin 40,000 ka mga sumbong ang nadawat gamit ang ilang online platforms. Kadaghanan sa mga nadawat ka sumbong bahin lang sa problema sa paghandle sa ilang account, dili otorisadong withdrawal ug uban pang kakulian ngadto sa mga financial institutions sama na lang sa bangko. May pasalig ang BSP nga pinaagi sa pagsumbong makahimo usab sila og dugang pa mga lakang aron dili na usab may tabo ngadto sa ubang kliyente. So mas magandang sabihin niyo na sa amin, and of course we will evaluate and assess, and then titignan namin kung rin pwedeng gawin para hindi na to maulit. Andam usab nga makig-alay ng BSP sa mga tinugyanan sa balaod aron paghimo og mga legal nga lakang batok sa mga financial institutions nga grabe makapahimo sa mga customer. Ilabi na nga gilikayan usab sa ahensya ang pagpalabi na sa mga fraudulent activities sama na lang sa online scam ug daghan pa. Kaya we are looking forward to the passage of the APASA because that would systematize actually the process on how we can strengthen the relationship with the BSP and the law enforcement agencies like the PNP and the NBI. Gian Navarro, CCTN News.
Office of the Building Official sa Dakbayan sa Sugbo may pahigayon og random inspection sa mga edipisyo aron pagsuta kung nakatuman ba sila sa mga rekisito sa syudad sama sa building permits. Pipila ka mga building apil na ang barangay hall sa Busay wa makapakitag permit gikan sa ilang buhatan. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza Mayoy. Nagpaygayon og random inspection ang Office of the Building Officials sa mga balay patigayon gikan sa Barangay Lahog, paingon na nga sa Barangay Kantipla aron nga masiguro kung nakakuha og permit gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang ilang edipisyo. Lakip nga gisusi sa Obo pinanguluhan ni Architect Florante Catalan na mao ang mga bag-o nga balay patigayon kan-anan ug uban pa. Matod ni Architect Florante Catalan nga ilang susihon na ang tanan nga magian nila nga mga bag-o nga natukod nga building kung nag-operate na ba kini o nakakuha na og permits gikan sa syudad. Kini mo ang occupancy permit, building permit ug uban pa nga mga requirements sa pagsugod sa negosyo. Sila maybe ang imong pagtuo dili na sila maabot. So mao nakita na lang ang nangadto para i-check na to ang area if naa ba sila. Ug inyong nakita nga lain-lain random kaayo ang mga rampant kayo ang mga sa tawag mga construction ug mga business nga nag-business without occupancy permit, without building permit, basta na lang itindog, basta na lang nag-business. Gani ato sa inspeksyon sa Barangay Hall, sa Barangay Malubog nasayran nga wala kini building permit. Gipasabot ni Catalan nga ubos sa Building Code of the Philippines, kinahanglan mokuha gyud og permit ang tanan nga mga building nga gitukod lakip na ang uban pa nga mga permits aron sa luwas nga paggamit niini. Barangay Hall sa usa ka barangay nga walay building permit nga natindog na lang na diha nga nitindog, so dapat mag-secure gyud sila og building permit. Sa pagkutlo ning balita, nakahatag na og notice of violation na ang Obo ngadto sa tulo ka establishments o sa kadako nga establishment og duha ka commercial o residential buildings nga walay mga permits. Sa pagkakaroon padayon pa ang ilang inspeksyon sa bukid. Sheriza Mayoy, CCTN News. Sa atong katapusang balita, suspetsado sa pagka-hit and run sa usa ka batan-ong basketbolista ni adtong Pebrero 4 niining tuiga nga si Aaron Carl Tan nadakpan nas kapulisan sa dakbayan sa Sugbo human malutsan og warrant of arrest sa kasong murder nga walay gitugot nga piyansa ang korte. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nadakpan na sa mga sakop sa Bilana Police Station, inabagan sa Guadalupe Police Station ang responsable sa tabong hit and run sa usa ka basketbolista nga si Jezreel Uriel Larumbe, 23 anyos, taga 3 de Abril, Barangay Labangon, sa Dakbayan Sugbo natong Pebrero 4, 2024 sa Queens Road, Barangay Kamputaw sa Dakbayan Sugbo. Ang nasiko pinasikat sa warrant of arrest mao si Aaron Carl Tan, hingkod na pangidaron nga taga A. Laura Street, Barangay Guadalupe sa Dakbayan Sugbo, alas 2:15 kagahapon sa hapon. Wala na hinon musukol si Tan o gamikoy rosap kini sa mga pulis nga mimiserve sa warrant of arrest sa kasong murder nga wala gitugot nga piyansa ang korte. Bato ni Police Major Mark Don Alfred Lianza, ang hepe sa Bilana Police Station, nga human malutsan og warrant of arrest si Tan ug nadakpan ilan ang giila nga sulbad na ang maong kaso. Now he is charged in the case of murder, so it's a non-bailable case. Hindi siya makabail, and then he will wait for his hearing, detained na gyud sa karon sa police station, and then after that i-turn over man na siya sa city jail. Netong Pebrero 4, 2024 sa alas 6 antak na sa buntag, gihitandran ni Tan ang motorsiklo ni Larumbe nga resulta sa nanali nga kamatayon niini. Pipila ka adlaw human sa insidente, natultulan sa Guadalupe Police Station ang sakyanan nga Mazda nga dunay plate number nga YKK 161 nga dunay blinker og siren. Una na nga mihimakak si Tan nga siya agad nagmaniho sa maong sakyanan sang nitula siya mogawa sa maong petsa. Apan dunay nakasaksi nga sa wala pa ang hit and run, dunay natabong road rage sa Dan Gorordo, Esquina F. Soto Drive
drive, din makita ang dagway sa suspitsado. Gigukod kini sa akusado pinagi sa paggamit og siren ug blinker ug pag-abot sa Queens Road, Barangay Kaputaw, gidumbol niya kini nga may resulta sa paggalamba sa biktima. Human migawas ang mga CCTV video sa social media. Miangko na siya nga ang iyang sakinan ang nakahit and run sa biktima. Apan ang iyang amiga agad nagmaniho. Apan gingungula nito uhi sa piskalya ang pasangal sa akusado nga mahinungdan nga nalutsan siya warrant of arrest. May pasabot usab silyansa nga nung nadugay sila sa pagpasaka og kaso tud kay ilang siguro nga lig-on ang ilang kaso nga ipasaka og dili gyud makahimakak ang suspitsado sa maong krimen. Kumbaga nagkalap kami ng evidences na makapagpapatunay na hindi lang hit and run incident yung nangyari, but meron premeditated na mga instances na ginawa before yung incident ng pagbangga mismo. Yun yung nakapagpatunay na pwede natin i-file ang murder case at tinanggap naman yun ng court. Subininig ihangop sa hepe sa Police Regional Office 7 Police Brigadier General Antonio Abirin ang pagkasikop ni Tan. Matod sa spokesman ini nga si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare nga gidayeg sa general ang kapulisan sa Nagben Sugbo nga nalutsan gyud og warrant of arrest ang suspitsado nga nagpasabot nga gihimo sa mga pulis ang ilang trabaho. The Regional Director Police Brigadier General Antonio Abirin commends the leadership of Cebu City Police Office, specifically Police Station 2, for this very effective conduct of investigation which resulted in the issuance of warrant of arrest and of course the subsequent arrest of the suspect. He is now in detention and we are now ready to present our evidence in court. Wala na mohatag pagpamahayag si Tan sa diyang gisawayan pagkuha siyang komento samtang naa sa sulod sa custodial facility sa Guadalupe Police Station. Sanglit iyang abogado lang matod pa aga motubag. Human mabalik sa korte ang warrant of arrest, ikumit na sa Abiliana Police Station si Tan sa Cebu City Jail. Arnold Bustamante, CCTV. Mao katong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sairi 47. Dili lang nato ang angon, mo break lang sa atawag sa atong pagbalik mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ako si Lude Kerante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukad ako nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Praising the Lord.
sing the Lord. Hallelujah. Jesus Christ, praise the Lord. In the room of and we said we come to thee. For the God is young and sharing, kindness and understanding, unity and peace in the Lord. Praise the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. 1, 2, 3, 4. Pray for me, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Atong una og hisgot kining sitwasyon karon sa Sibiraang mga atleta nato din atong kabatan-una no, mga atleta nato nga ni-apil sa Sibiraa dinhi sa Sugbo. Kay ang ako daan na concern na gid ko pagkakita nako dihang I think that was a Monday or Monday. Kay pag Lunes man good magkuha ko sa kong anak sa eskwelahan and then I discovered nga daghan makagtaw diri naday ubang areas didto nga gigamit ang ilahang school nga mga facilities for Sibiraa. So daan ako atong nahibong kay naluoy sa mga bata kat puting inita. Unya giinitan magita nga nata sa sud sa sakyanan unsa pa kanang mga bata magdagandagan, mag-sports ba. So karon ni samot kay kagahapon nakadawat ta og report nga kanang dunay mga reklamo na gyud sa pagkaon. In fact, si Mayor Samsam Gulyas nibisita gyud ngadto sa iyang mga atleta no sa Talisay no. Kay kagahapon iyang gibisita ang billeting area o kining gipuy-an sa mga representante sa Sibiraa sa iyahang dakbayan sa Talisay na sila nahimutang sa Labangon Elementary School. Yan ang gibisita tungod kay iyahang gisusi sab ang pipila ka mga concerns nga alang sa mayor kinahanglang maresolbar uban sa mga tinun-an mga magtutudlo og sa mga ginikanan. Matod ni Mayor Samsam Gulyas i-impose nga maugyud ni ang kanunay niyang iingon, importante that we have a listening government
para kung naay mga concerns na agyudayon ta para action agad. At the end of the day, kitang talisaynon magtinabangay alang sa kaayuhan sa tanan. Rest assured that your government will take swift and appropriate action to address any concerns that may arise. Nga naman ni, kinihuman sab si Mayor Samsam Gulyas, miauhag kagahapon man siguro to, nakalimot ko kung sa tong adlaw, yesterday, no? Na giauhag niya ang Department of Education nga mo pahigayon og investigasyon susihon kining mga reklamo nga matud pa na mga daot nga pagkaon nga gipang-serve ngadtos mga bata. Gawas sa kining di maayo nga pagkaon, kining murag na daot ba? Na mga nanatoy niingon nga ang itlog kuno ang giserve imbis nga boiled egg baka to, imbis boiled egg pagbuak sa mga bata, uy, unsa na gud ning istorya ha nga hilaw pa man ni sa kita pay muluto ani. So giauhag ni Mayor Samsam Gulyas ang Department of Education sa Talisay nga susihon kining mga reports nga usa sa ilang mga delegates sa Central Visayas Regional Athletic Association kon si Biraa gitagaan og daot nga pagkaon. Gawas sa daot nga pagkaon ang mayor nakadawat sa mga reklamo nga di magaidaot ang pagkaon, bugnaw-bugnaw pa man sa kainit sa panahon, medyo frozen pa man ang pagkaon nga na-serve ngadto sa atong mga delegates, no? Gikan sa caterer nga gikontrata sa DepEd Talisay City. Gisugyot sa mayor ngadto sa DepEd Talisay City Division nga kung ang kasamtangang caterer dili makahatag og dekalidad nga pagkaon ngadto sa mga delegates, pangita in taon muglaing caterer alang sa nahabiling duha na lang kaadlaw sa Sibiraa. Ang mayor nakadawat sa dug report nga dunay tinun-an nga matud pa nakasuka gyud. Apan yang giklaro nga dili day tutungod sa daot nga pagkaon. Iyang giklaro usab nga way mga tinun-an nga nakakaon sa daot nga pagkaon tungod kay pagkadiskubre nila ila gyud dayon ning gi-report. Nipadayag si Mayor Samsam Gulyas siyang pasalamat sa mga tinun-an ug sa mga ginikanan nga mipadangat kaniya niining maong mga problema hinungdan sab nga ang syudad ubos siyang pamunuan dali sad kay nga nakahimo og tukma nga lakang. Kining si Baraa 2024 gitawag manig grandest sports competition in the region. Mo'y gipahigayon unya Cebu City ang nag-host ani. Ang opening ceremony gitambungan sa 12,000 delegates gikan sa 20 ka school division in Central Visayas. Gipahigayon diha sa South Road Properties, and Cebu City reclaimed its pride as it hosted this year's Sibiraa after 10 years. So, kung ang imong nakit-an diri nga picture puro sa Talisay, wa na nagpasabot nga Talisay ra gyud ang niapil sa Sibiraa ha. Ang Sibiraa Central Visayas mani. So, dunay ubang mga delegates gikan sa lain-laing mga dapit. In fact, ang mayor sa Bohol, si Mayor Jane Yap, nianhi sa gyud gani ihang gibisita ang mga delegates sa Bohol nga anaa gipahiluna dinha sa Barangay Lahog. So, ang mga bata karon, mga bata pa man gyud ni sila kay athletes nato gikan sa 20 ka school divisions in Central Visayas, 12,000 ni sila. Unya kini sila tanan tibuok semana puwerte gyud aning kumbate tanan nga mga sporting events. Ang ako ra yung wa na uyunan akong mapikala number 1 daan akong na worried kay naunsa naman taon ani puwedeng inita mo ingon tag mo advice ang Pag-asa, mo advice ang mga tao stay indoors, ayaw pag init-init unya ang atong mga bata in town gipainitan pero nisamot og kabati kay gipainitan pa sila pay naghago, sila'y magdaog garbo sa imong tagsa-tagsa ka mga dapit, no? Pero gipainitan may na lang tatong busog unta to ug in town og tagaan nimong pagkaon nga hilaw ug di magay hilaw frozen ug di magay frozen itlog na lang gyud noon basin sa Hinuon no ug makaingon tag basig na apil lang to pero in town bantay so in town na ninyo kay kani ilang inani o tanaw nilang kahimtang. Ikaw ganahan pa ka mo compete the next day anak kapoy imong kahimtang mura man noon mo mga biktimas na sunugan murag mga evacuation mo makaingon ko ba mo gini nakapait ay sa ato ang sports kanang program sa ato ang nasod ba dili kaayo suportado ato mga atleta
kini mga bata ang gagagmay pa kay ni dako pa kay ni og kanang kaugmaon ba. Unya, I hope no that we will be kinder to our athletes kay nigsikat ra ba na nilang mga atleta may ra ba kita mo palami pa picture pa. Pero remember, before na sila ni sikat, gikan in taon na sa ingon ani nga mga kalihukan, hinaot unta nga suportahan og insakto nya kamo sa diha DepEd, ya unsa sa ninyo pili inyohang mga supplier, pag sure mo ana, ing nasa din yung supplier nga klaruha sa taon na iyong pagkaon, oy wa man na ningon ang mga bata nga taga-imig lami, taga-imig branded, wa man. Tagaila sa din ninyo sakto in taon nga pagkaon. Kay wa may problema kanimo yung kagpack-lunch mao na mong gyud na andan. Lumpia, parauga, manok, pansit, okay ra gyud bisag unsa. I'm sure ang mga bata di ra gyud magproblema ana. Ang problema ana kung inaana nga hilaw. Oh, so kani atong picture gikan is XFM. Nya nakuha nila video sad nga paggawas uy. Basig unsa man ni part ni sa katong TikTok nga suway-suway ninyo nga tungod sa kainit sa panahon atong suwayag luto ang itlog nga tus gawas. Murag wa na siguro time ang mga bata para magingon ana Unya dili pud na excuse. Moing kag na sipyat lang. So man taw na magluto pa dito para makakaon sila. Paet. So naot no. Ako magpasalamat ko ni Mayor Samsam Gulyas kay paspas kaay siyang nakaadto ni bisita. And I'm sure, knowing Mayor Samsam, dili na mo adtong-adtong wa nay bitbit. For sure, nagdasad naglami, bawi-bawi sa nagutman niya nga mga sakop kay taon sad. Ug frozen, ug mao gay nang frozen na lang inyong iserve anang mga supplier, may magdaan na lang tag dilata oy. Kung malipay mo kog sardinas kanang gikas latam, suko lang kumama kay ano ko nung kuan dapat lutuon para na ko lutuon pa din nimo nga luto na nadaan may pag inana na lang dilata kaysa frozen delikado pa madaot maunsang mga bata. So I hope no nga susihon ni sa ato ang mga otoridad kay niingon naman tong DepEd nga ilaha ko nung imbestigaron. Sige, imbestigara manghinaot ko nga sa inyong pag-imbestigar naa sad in time blacklist nga supplier ha kay dili ni madag sayon-sayonon lang kaning mga inaaning nga sitwasyon. Supplier baya sa gobyerno kay bao biyata di biya naingon nga maalkansi mo sakto biya mo spatong. Mauting kayan hinuon nagpila inyong budget anak kada pack lunch unya maura na inyong giserve tingali mo. So niingon na ang organizing committee sa Cebu City Central Visayas Regional Athletic Association nga ilahang giimbestigar ang mga reports nga nadawat kabahin aning gitumbok nga food poisoning nga insidente nga naglambigit sa pipila ka mga participating teams. Ang Sibiraa sa ilahang pamahayag sa giliwatan kagabi niingon nga ni-deploy na sila og medical personnel aron susihon ang mga reports ug aron matubag dayon kining maong mga concerns. Ang organizing committee wa pa sad hinuon naka-identify kung unsa nga delegasyon ang nalambigit. Ilasang giklaro nga ang paghatag sa pagkaon sa mga participants naani ubos sa delegasyon mismo ug dili sa host city nga mao ang Cebu City Government. Ang organizing committee niingon usab nga pipila ka mga factors posibleng nakaapekto sa food preparation. Lakip na niini ang grabing kainit, ang type of menu, ang delivery time o consumption schedule. Pero og imo nang basihan, walay bisan asa na nga factor nga makakonsider og nganong ang itlog na nahimong hilaw Tiyan, luto na niya, nahilaw og balik. Nagyoy nagdanghag didto nganong kana puy gipada, di ba? Di ta makaingon nga adi luto man gud na pag human gilapwaan na man gud na pero tungod sa grabeng kainit na lanay balik ang sure ta nang dapita So kana wala na para nako negligence na on the part of the supplier nganong kana moy gikuan. Matud pasad sa organizing committee ilang giawhag ang publiko nga mahimong responsable sa pag-share sa impormasyon and to verify facts before making any allegations. As we await the findings of our medical team, we encourage everyone to remain calm and cooperative. The organizing committee is committed to transparency and will provide updates as soon as more information becomes available. Bungsad ko ani.
Cebu City magkaang nag-host niya ngano naabot man mo nga sa eskwelahan sa Mandawi para sa inyong ubang events. But anyway, sige. Tatunang tan-awon, but I hope ha nga naanay padulngan, naanay ka ng mahitabo nga kausaban ug duna say manubag sa mga sitwasyon nga nasinati sa mga bata kay mga bata lang imuhang pasagdan, di na lang na mo reklamo. Luoy pod. 'Di ba? Sige, so ato nang paabuton kung unsay ending ana, unsay outcome ana. Arita sa laing paghisgot-hisgot ni ingon ang Pag-asa nga the dry season temperature may have already peaked. Pwedeng kuan ko na posibleng mauna to'y kinainitan. Ang nasod, matud pa, may have already logged the highest actual temperature for 2024. Kini mo'y gibutyag sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration kon Pag-asa kagahapon. Ang State Weather Bureau nakatala og 40.3 degrees Celsius sa Tarlac ni atong Abril 27. Ug matod sa Pag-asa nga Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, this is the hottest temperature recorded so far for the year. But the public must not be complacent. Kinahanglang dili kuno mo kumpiyansa tungod kay duna pay 50% nga posibilidad nga ang nasud makatala og mas taas nga temperatura until the end of the first 2 weeks of May. Ningon siya, hopefully ay na-attain na natin ang pinaka-hottest, pinaka-mainit na temperatura for these dry and warm season months. Kini mo gibutyag ni Solis sa usa ka interview ni sa yung bahin ni ining semana didto sa Kauluhan. Hopefully, ito na yung pinakamainit o maximum daytime temperature ngayong taon na ito. Matod ni Solis nga ang heat index or the temperature that the human body feels remains a concern during this season. Sa dihang gipangutana kung kano sa magsugod ang La Nina, ang Pag-asa official ni ingon nga posibleng sa June hangtod sa August. Dugang ni Solis, sa ngayon po ay nakikita natin around 60% yung chances na posible po na magsimula ang La Nina na June, July, August season kasi mabagal po yung pag-init o paglamig ng temperatura kayo yung 3-month average yung tinitingnan natin. Localized thunderstorms may also be experienced in the last 2 weeks of May. Apan giklaro ni Solis nga ang mga pag-uwan-uwan wa nagpasabot nga sugot na dayon ang La Nina tungod kay duna pa ni matud pa transitory period between El Nino and La Nina. So kani mang ganing higayuna moingon nga hapit na mahuman no kutob sa May posible nga kanang mauna lang ni nahabilin grabing init pero para nako bisag grabing kainit kaning mga naas gobyerno pahimusli na ninyong kahigayunan. Ayuhan ang mga daan nga angayang hayuhon, limpyuhin ang mga kanal nga angayang limpyuhan, pangitain nagpaagi ang mga drainage kay kebaw na biya mo. Ang tubag aning kainit kana sad biyang grabe king pag-uwan. So ang ending ani inighuman karon nagantos ta grabe kang init sa panahon, ang tubag ani mag-uwan na pud, magbaha na pud. So kanus aman mo magsugod sad og lihok inig ko ana, maglunop na inig manglutaw na ang mga tanan, mga plastic man tag maapil og lutaw ang mga taong plastic kasi gara manglutaw plastic ra man nga putos. Kay kung mag-apil pa ng mga tao nga plastic nga apil og kalutaw, makaingon gyud ta da maayo ay na lang ninyo limpyuhing mga kanal oy aron makuha-kuhaan sa ning mga plastics kalibutan. Pero tinud na ha, bantayan na kay bawo magyud ta nga after aning extreme heat that we are experiencing because of El Nino, there will also be La Nina after, which means we will be experiencing extreme naman sa ding atong weather conditions. So dako kay posibilidad nga grabe sab ang mga pag-uwan-uwan. So ang ending ani, kibaw naman taw mag-uwan o may uwan nga ang tubig padung saka, padung magyud as ubos. So nakasinati na taan na last year, daghang tang natanggong, daghang nakat-on, daghang mga sakyanan gay mismo nilutaw og apil. So why not make sure nga karon pa lang daan malimpyo na ang angayang limpyuhan aron dili mabara ang mga drainage inig panahon sa ting-uwan. Unya subay sad aning mga nasinati rong grabing kainit daghan kay cancellation. Ang Department of Education nitingog na sa dihang nitingog na sab si President Bongbong Marcos. Ang DepEd matud pa mo commit sila to President Marcos's decision to revert to the old school calendar by next year. Kini mo gibutyag
sa usa ka opisyal sa Department of Education. Si DepEd Assistant Secretary Francis Bringas mibutyag sa mga tigbalita nga sa usa ka suwat ilahang gihatag ngadto sa Office of the President kabahin sa proposal sa Department of Education for reversion to the June to March school year. We had already stated that we commit to abide by the President's decision on the matter. Aron malikayan ang pagsigig kakanselar sa klase tungod sa grabing kainit, ang presidente gusto nga ang nasud mobalik na sa old school calendar nga June to March as soon as possible. Si Bringas nagtumbok na ining maong proposal nga ilang gipadaan ni Marcos last month aron matud pa hunungo na ang school year 2024 to 2025 in March 2025 and start the succeeding school year by June of the same year. Ang DepEd dili pa makabutyag sa mga specifics sa gitumbok nilang aggressive transition tungod kay matud pa kinahanglan pang tun-an ni Presidente Marcos ang mga options nga ilahang gipresentar ngadto kaniya. Ubos sa bagong approach nga giplot sa DepEd nga Bureau of Learning Delivery, ang mga tunghaan adunay 165 days of in-person classes, meaning ma-short sila sa 180 to 220 days prescribed by law. Aron pagsiguro nga ang mga tinun-an dili mga mangiwit sa learning competencies, ang DepEd matud pa may have to opt for alternative delivery mode classes on weekends. Pero para nako sad ba moingon ta aron pagsiguro nga ang mga bata di mangiwit. Sabi ay daan na magutang nangiwit. Duwa man na nagpasabot nga ang gidaghanon na lang gyud sa adlaw mao lang gyud makasigurong di ta mangiwit. Klaruasan na ninyo yung gipangtudlo diha aron di ta mamunbon pirmi. Di ba? Luwi kay itong mga bata. Aside from this, matud pa sa ahensya nga ang mga tinun-an posible nga aduna nalay mas mubo nga end of school break tungod kay ang school year mahuman by March 31 ug magsugod sa Hunyo sa samang tuig. The Alliance of Concerned Teachers kon ACT welcomed Marcos's pronouncement about the shift and challenged him to take decisive action in resolving shortages in the education sector and confront the climate crisis as part of the more substantive measures beyond a mere calendar adjustment. Ang pag-address matud pa sa kapait sa learning environment, dili ilang unta kutob lang kuno sa administratibo nga lakang nga mag-usab sa school calendar, apan angayan matud pa nga ipadayon pinaagi sa mas dugang nga mga lakang aron sa pagdawat og dugang mga magtutudlo, pagtukod og dugang mga classrooms aron mo redusad ang gidaghanon sa matag klase, no, ang class size nila ug ma-ensure masiguro nga adunay proper ventilation in all learning spaces. Kini mao'y pamahayag ni ACT Chairman Vladimir Ketua. Siya midugang nga more strategically ang gobyerno matud pa must comprehensively address niining nagkagrabe nga climate crisis largely brought about by corporate destruction of the environment that adversely affects not only the education sector but the whole socio-economic life of our people. Agree ko ani kaning angay untang i-address sa gobyerno ang nagkagrabe nga climate crisis, pero para nako ba dinhi pwede ang gobyerno lang kita apil ta may kita mo reklamo kainit, pero ang pangutana sa napo nga nireklamo nga grabe na kay kainit ang panahon, pila ka ninyo nakatanom og kahoy bisag kausa lang sa inyong kinabuhi. Kay kung wa makaingon ta dapat puyo mo diha usa mos problema di ta magsigreklamo may pa mananom tag kahoy ya di sa taan ang tanom og kahoy nga kutob lang pa picture. Kay wa gyud po hinungdan na mananom tuod mo, why maintain bisag sa inyong tugkaran or sa inyong mga silingang dapit sa inyong barangay, mahimo ra man gud mo makatanom. Ang uban mo tanom ra man kay gi-require. Liman ka na, kinahanglan pa kang i-require magtanom ka para makatagaan ka og lisensya. Magtanom ka para tagaan kag franchise. Magtanom ka para makasal ka. Ato siguro ng batasanon nga mananom ta. Kay aron na atay mapadangat o mapupo ato mga anak sa umaabot ng mga panahon. Or aron di ta magsiganto sa grabing kainit. Kay init tuod kayo. Pero mo lagi sige tag reklamo wa ta nananom, mura ra sa tag sige tag yaw-yaw sa gobyerno pero wa ta nagparehistro. Buhat sa ta sa tong part ba. Di na mahimo nga
ato lang itugyan tanan nila. Di sad na mahimo nga masigilang tagsalig sa gobyerno kay mao ra man gyapon na inighatag sad ninyo og 1,500 Boat Street, dawat man sad mo. So na may receipt, di ba? So para nako it's not yet too late, no? Nakatagamtam naman tag grabing kainit. This is a lesson that we need to learn from. And I think it's high time that we start planting trees, a lot of trees, and make sure that we nurture them and we teach our kids. Kay ug di man gani aw di pa ni maong kainita ang atong masinati sa umaabot nga mga katuigan. Pipila na matud pa ka mga grupo nga nawagan sa dinalian nga pagbalik sa karaan o naandan nga school calendar tungod sa grabing kainit nga masinati sa mga tinun-an sukad Marso hangtod karong buwana niya. Karong buwana nagklase pa baya. Pero ang ako sang worry ani kahuman sad aning init lagi, mag-uwan na sad, magbaha na sad, moingon na sad nga balik na sa tasalain nga school calendar kay ang mga bata luoy kaayo mag-uwan, dili ka eskwela, dili ka focus, delikado. Pili gyud mo asay mas delikado para di ta maglibog unsa gyud pitsahan nato ibutang atong klase. Lakip na ang pipila ka mga magbabalaod ang nipadangat na sa ilahang mga proposal sa pagbalik sa karaan nga school calendar. Ilang gitumbok na ang kasamtangang school calendar nga gikan sa August ngadto sa June dili kuno haom sa atong nasod. Ang DepEd kay numduman niluwat og Department Order No. 3 Series of 2024 niadtong Pebrero 19 nga nag-adjust sa pagtapos sa kasamtangang school year from June 15 to May 31, 2024. Kinisab nga samang order mo ay nagtumbok sa pagbukas o pagsira sa mga pizza for school year 2024 to 2025 as July 29, 2024 and May 16, 2025 respectively. Kung si Marcos mo approve sa agresibong transition gi-propose sa DepEd, ang agency may have to abandon the phased transition which could only take full hold 3 school years from now. Base sa projected nga timeline sa Department of Education. So, posible nga ma-forward pag yun. Ngadto sa mas dinalian nga transition tungod kay ang presidente niingon naman ngayahan ang gihangyo si Vice President and Education Secretary Sara Duterte sa paghatag kaniyag mas konkreto nga plano sa transisyon. Tungod kay matud pa dili na kuno ta makapaabot pagdugay kay gikinahanglan na gyud unya wa siya nakita nga pagsupak gikan ni bisan kinsa. Yawa naman tayo oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aniyang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Ang Katoliko o Protestante dunay usa ka butang nga managlahi ang ilang pagtuo. Kana mo ang atong free will. Kay si Martin Luther dili man gyud motuo nini. Kay alang kaniya, faith alone is sufficient for salvation. Kitang mga Katoliko, mutuo nga kita gihatagan og free will sa pagpili sa maayo ug sa dawtan. Kini mao ang labing dakong gasa sa Ginoo kanato. Mahinungdanon kayo ang atong pagpili sa hustong desisyon. Kay sa Deuteronomio 30:19 nagingon, gihimo akong saksi karon ang langit ug ang yuta. Nga kamo ipapili ko sa kinabuhi o kamatayon, sa panalangin o sa katalagman. O sa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong kaliwatan mulungtan. Klaro kayo dinhi nga ang atong pagpili ginamit sa gasa sa free will mo'y muila kung unsang matanga sa kinabuhi ang atong gustong puyan. Gimo kita sa Ginoo nga sama kaniya busa angay usab nga ang iyang mga kinaiya nga mo'y atong sundon. Maigsoon mo kini ang pulong nga naghataw og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Lagi itong kamahan, salamat nga ning gasa sa free will nga imong gihatag ka namo.
Unta makamaw kami mo gamit ini kay mahinungdanon kayo nga ngamong kinabuhi magagan sa imong kabubuton. Amen. Sa samahan sa anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa COEG sa Philippine Airlines. Thank you very much. Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce. Dito sa studio, si Ferdy. Sa ngansa kong partner nga si Manny de los Santos Rabacal. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Sa di pa ko manamilit, I'd like to greet happy birthday to my sister-in-law nga si Inday Josephine Jojo Tabar Malubay. Happy birthday, Inday. May you have more birthdays to come and God bless you always. Ako si Malu Inocando Tabar. Salamat sa inyong papakiguban sa Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag.